Mr. Silent Channel. Kabanata 171 hanggang 175. Konstruksyon. 0171. Narinig ni Yefan ang salitang, Holy War, bahagyang lumiit ang kanyang mga mag-aaral, at pagkatapos ay tumawa siya, mukhang makatuwirang sabihin iyon. Halika, huwag nating pansinin, inumin. Uminom hanggang madaling araw, at pagkatapos ay lalabas ka. Itinaas ni Yefan ang kanyang baso at hinawakan si Exi Lim Yuan, pareho silang uminom nito. Pagkatapos inumin ang Fish Mo White sa silangang kalangitan, umalis din si Exi Lim Yuan. Sa kanyang katayuan, hindi niya maaaring iwan ang kaluluwa ng dragon ng masyadong mahaba sa kanyang kalooban. Niyakap ni Yefan si Ning Zimo at humiga sa 3 poste sa ilalim ng araw hanggang sa isang tawag sa telepono ang gumising sa kanya. Sino ito? Humikab si Yefan, hindi nag-abalang tingnan ang caller ID. Yefan. Tamad kang baboy. Hindi ba dapat natutulog ka pa? Nalaman kaagad ni Yefan kung sino siya pagkatapos marinig ang mislan at malutong na boses na ito. Estudyante Momomo, hindi magandang abalahin ang tulog ng guro sa big weekend. Karapat-dapat ka pa bang maging guro? Hindi ka pupunta sa birthday ko ngayon. Kung gusto mong patuloy na kumita, halika na. How could Fan magkaroon ng ganoong kaluwag na puso upang makipaglaro sa isang grupo ng mga high school students, kaya sinabi niya, ibaba ko ang tawag kung wala ng iba. Pagkatapos, walang pakialam si Yefan na patuloy na sumisigaw ang babae doon, at ibinabalang ang telepono. Gising din si Ning Zimo sa oras na ito, kumikislap ang kanyang magagandang mata, at nakangiting nagtanong, yung babaeng estudyante mo. Nang marinig ang boses na ito, tila isang magandang tao. Nakakakilala ka ba ng mga mukha? Hindi nakaimik si Yefan. Mukhang hindi siya maganda, kaya magpa-practice ka pa para sa kanya. Nakita ko na ang kakulaitan mo, dapat naglalaro ka ng training di ba? Kinamot ni Ning Zimo ang dibdib ni Yefan gamit ang kanyang mga daliri. Hindi alam ni Yefan kung tatawa ba siya o iiyak, nagde-develop ng isang laro. Salamat sa pag-unawa mo. Marami sa kasalukuyang mga babaeng mag-aaral sa high school ang may magandang pag-unlad. Bukod pa rito, ang mga babae sa 3 taon ng high school ay higit sa 18. Hindi naman masyado para sa iyo na makahanap ng isang batang nakababatang kapatid na babae, sabi ni Ning Zimo na may makitid na ngiti. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, sa mga tuntunin ng hugis ng katawan, si Momomo ay talagang isang may sapat na gulang, ngunit kahit anong isipin niya tungkol dito, nakakaramdam siya ng kaunting kasamaan. Hoy, wala akong interes sa babaeng iyon, ngunit interesado ako sa iyo, isang mature na kapatid na babae. Ngumiti ng masama si Yefan, at biglang humiga sa kama. Agad na natuklasan ni Ning Zimo na may kamay ng isang lalaki na umabot sa kanyang dibdib. Oo, ikaw. Anong ginagawa mo? Di ba sabi ko nandito si tita? Kahit hindi mo gawin iyon, marami pang ibang bagay ang magagawa mo. Ano pa? Hindi nagpalit ng pijama si Ning Zimo, at nakasuot pa rin siya ng mahabang silk dress sa bahay. Ang malasutla at intimate na damit na ito ay naging mas sensitibo sa bawat pulgada ng kanyang balat kapag hinawakan ng isang lalaki. Sinamantala ni Yefan ang kubrekama sa iba't ibang paraan, at hindi nagtagal si Ning Zimo ay naprovoke ang kanyang peach cheeks na pink, at siya ay nahihiya. Huwag hawakan dyan. Titingnan ko kung talagang pumunta ka kay auntie. Bakit napakawalan mo? Iiyak na si Ning Zimo, hindi galit, pero iiyak na si Shiley. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Yefan sa kama at tiningnan ang maganda at kaakit-akit na babae, gusto ni Yefan na hawakan ngunit hindi niya magawa, at hindi rin ito komportable. Ninger, napakalambot ng iyong mga kamay, sabi ni Yefan na may kasamang puntahan. Hindi pa rin maintindihan ni Ning Zimo ang ibig sabihin nito. Ang buong puso niya ay nasa isang lalaki, kaya handa siyang gawin ang lahat. Bagamat nahihiya siya at gustong humiga sa ilalim ng kama, binigyan niya ng masamang tingin ang lalaki at tahimik na tinanggap ang proposal. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nang maligo si Yefan at lumabas sa kwarto ng babae, na-refresh na siya. Inayos na ni Zhao Zong ang pagkain at inumin, kaya umupo si Yefan sa restaurant mag-isa at kumain muna. Makalipas ang 20 minuto, namula si Ning Zimo, at pagkatapos maligo, pumasok din siya sa restaurant. Ang babae ay mayroon pa ring halimuyak ng shower gel sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay sabik pa ring magsalita, at hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay Yefan, na partikular na nakakaawa. Mahal, bakit ka nahihiya? Ang Ning Zimo na kilala ko noon ay hindi ganito, sabi ni Yefan na may mapaglarong ngiti. Inilibot ni Ning Zimo ang kanyang mga mata sa kanya, hindi ikaw ito. Hayaan ang mga tao na gawin ang ganoong uri ng bagay sa umaga. Ako, nakilala ko ang isang lalaki sa unang pagkakataon. Pagkatapos, doon, nagkunwaring seryoso si Yefan. Sinabi, mabuti kung masanay ka, at madalas itong mangyari sa hinaharap. Humph. Sa susunod na hihilingin ko sa iyong asawa na tulungan ka, hindi ako magbibigay ng serbisyo dito. Galit na sabi ni Ning Zimo, syempre joke lang. Gayunpaman, nag-isip si Yefan, anong uri ng sitwasyon kung handang gawin ito ni Su Qingzhou balang araw. Sa sandaling ito, isa pang tawag sa telepono ang dumating, at nakita ni Yefan na si President Li yun.
Mabilis niya itong kinuha at tinanong, President Lee, ano ang problema? Anak, nakalimutan ko ang bisikleta na dala ko. Halika at kunin mo ito. At saka, kailangan kong maghanap ng mapag-uusapan kung paano gagastusin ang 3 milyon. Magiliw na sabi ni Li Shuhua. Sinabi ni Ye Fan na, ang kanyang mahalagang maliit na sirang kotse ay naroon pa rin, kaya't sinabi niya, pupunta ako pagkatapos ng hapunan. Kumakain si Ning Zimo ng kanin nang marinig niya ito, ibinaba ang kanyang chopsticks at nagtanong, aalis ka na ba? Hoy, may pupuntahan ako sa orphanage, at ayaw mo akong umalis. Walang silbi at hindi ang asawa ko, naiinis na sabi ni Ning Zimo. Biglang naging mapait ang mukha ni Ye Fan, at ngumiti siya ng alanganin, Ninger, ang sinabi mo. Bakit hindi ako sumama sa iyo sa gabi? Puchi, matamis na ngumiti si Ning Zimo, no need, you can do your job. I have to deal with a lot of Zesulin matters, although the drugs are not ours, but being framed by others, it shows that my management is still not good. Less loopholes, I want to investigate. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, ngunit naaawa pa rin sa babae, at nagpa siya na pumunta rito ng madalas kapag may oras siya. Napaisip si Ning Zimo, actually, kapag naiisip ko ngayon, buti na lang hindi na lang kita pakasalan. Lagi mong mararamdaman na may utang ka sa akin, at gusto mong magpatawad kapag nakita mo ako, tapos sobrang saya ko rin. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, may ganoong saya pa pala, hindi ko talaga maintindihan kung paano lumalaki ang puso ng isang babae. Pagkatapos kumain, tinanggihan ni Ye Fan si Ning Zimo na magpadala ng taong magpadala sa kanya, at sumakay ng taxi papunta sa kalapit na istasyon ng subway. Wala siyang pakialam sa ganitong karangyaan at pangyayari. Nag-aatubili na pinapunta ni Ning Zimo ang lalaki sa pintuan, tulad ng munting ginang na nagpaalis sa kanyang kasintahan, na yamakap at nagpaalam. Hanggang sa mawala ang taxi, ibinaba ni Ning Zimo ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga kamay, medyo natulala. Miss, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Zhao Zong nang makita niyang nagmamadali pa rin ang kanyang amo. Sumimangot si Ning Zimo, at bamulong na may pag-aalala sa kanyang mga mata, napakalaki nito. Kasya ba ito? Natarante si Zhao Zong, anong malaki? Saan? Marahas na nang ineg si Ning Zimo, pinagalitan ang sarili sa kanyang iniisip, pagkatapos ay tumahimik at sinabing, nako, hindi ako bibili ng bagong safe, iniisip ko kung tama ang sukat. Nako, kaya pala ang nangyari, miss, huwag kang mag-alala, hindi pa maluwang, pwede bang mapalawak? Matapat na sabi ni Zhao Zong. Construction. Bahagyang namula si Ning Zimo, at galit na sinabi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong klaseng construction ang ginagawa mo? Mukha namang inosente si Xiao Zhao, anong mali ang sinabi niya, bakit? Biglang nagwala ang amo. Miss, kung hindi mo lalawakan, kung masyadong makitid, baka hindi mo ito kasya. Shut up! Anong pakipot? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Bagamat alam ni Ning Zimo na hindi ito ang parehong bagay, siya ay nalito kahit paano niya narinig, at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid upang pakalmayan ang kanyang pusong tumitibok. Tanging si Xiao Zhao lamang ang naiwan sa pintuan, hinihimas ang kanyang ulo, hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Kabanata 0172 Ano sa tingin mo? 0172. Dumating si Ye Fan sa Spring Ivy Welfare Institute at nagkataong nakilala si Pangulong Lee at ilang matandang empleyado ng orphanage, na pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. Biglang may mahigit 3 milyon, at lahat sila ay nag-iisip kung paano gamitin ang pera upang makinabang sa mas maraming ulila. Nang makitang dumarating si Ye Fan, patuloy siyang pinupuri ng isang grupo ng mga empleyado ng welfare home, at naging masaya ang kapaligiran. Bagamat nag-donate ng pera si Ye Fan, hindi niya gaanong alam kung paano pamahalaan ang welfare home. Matapos makinig sa mga mungkahi ng lahat, gumaan ang pakiramdam niya, kaya lahat ng uri ng suporta ay ipinahayag niya. Habang kami ay nag-uusap, isang bata at magandang babae ang biglang sumulpot sa pintuan, na may itim na buhok na nakasyol, isang dilaw na sweater sa ibabaw ng lapel shirt, isang kulay abu itim na guhit na palda sa ilalim, at 2 payat na binti na nakabalangkas ng puting medyas. Kahit saan magpunta ang ganyang babae, siya ang magiging atensyon ng mga tao. Patay Ye Fan. Mabaho Ye Fan. Hindi ka nang ahas sagutin ang tawag ko. Si Mumo. Hindi nakaimik si Ye Fan, bakit nandito ang babaeng ito? Hihi, naisip ko na baka pumunta ka sa orphanage, matalino talaga ang babaeng ito. Sumugod si Mumumo sa gilid ni Ye Fan at hinawakan ang kamay ni Ye Fan, 18 na ako ngayon. First birthday party, taos puso kitang inaanyayahan, kung hindi ka pupunta, masasaktan ito ng sobra sa puso ng mga tao. Kayong mga high school students ay nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. I'm old enough to be appropriate. Bakit kailangan mo pa akong kaladkarin dito? Sumakit ang ulo ni Ye Fan. Sino ba nagsabi na lahat sila ay high school students? May mga college students na magagaling din. Sinabi ko sa kanila na ipapakilala ko ang aking pinakakahanga-hangang tutor para ipaalam sa kanila. Hindi sila naniniwala na maaari kang maglaro ng anumang laro.
May iilan sinabi rin niya na gusto kanyang ipaglaban ng one-on-one, kung hindi ka pupunta, hindi ba ako magiging napakawalan Jie? Nagpout si Mumumo at sinabing may nakakaawang ekspresyon, sobrang nagmamakaawa sa iyo ang mga tao, napakalupit mo. Itatanggi mo pa ba ako? Inabot ni Yefan at tinusok ang noo ng batang babae, hindi ba ito ang balat ng baka na ikaw mismo ang nagbuga ng iyong sarili? It's none of my business. Ikaw, bakit mo ginagawa ito? Walang revolusyonaryong pagkakaibigan. Hindi naniwala si Mumumo ngayon, hindi ako isang malaking kagandahan, ngunit medyo maganda pa rin ako, bakit ang maldita na lalaking ito ay hindi matiis? Si Dinli sa gilid ay hindi na nakatiis, at humikayat ng nakangiti, Yefan, ang batang babae na ito ay nagdiriwang ng kanyang ika-18 kaarawan, ngunit ito ay isang malaking kaganapan sa buhay. Nasa puso mo ang pag-imbite sa iyo, kaya pumunta ka na lang at pagpalain ka, hindi ito magiging mas kaunti. Isang piraso ng karne, bakit kailangan mong hayaang makita ang mukha ng maliit na batang babae? Oo, oo. President Lee, turuan mo siya, masyado siyang mademo. Nagmamadaling sabi ni Mumumo. Narinig ni Yefan ang sinabi ni Din Lee, kaya kinailangan niyang bigyan ng mukha ang matanda at bamantong hininga, ayos lang pero kailangan ko munang magbisikleta pa uwi. Sabihin mo sa akin kung saan ang party, at ako na lang ang pupunta. Si Mumumo ay may ekspresyon ng, hindi ako naniniwala sa iyo, sa kanyang maliit na mukha, at nagpout siya, hindi, babantayan kita, maaari kang sumakay ng bisikleta at dalhin ako sa internet cafe, hindi na kailangang bumalik. Nakaramdam ng kawalan ng lakas si Yefan saglit. Feeling, hindi ba birthday party ka? Paano ka pupunta sa isang internet cafe? I finally turned 18 and I have an ID card, so syempre internet cafe ang pupuntahan ko. Sa hapon, sa harap ng aking mga kaklase at kaibigan, pupunta ako para sa iyo. I'm fight for the scene, and I'll go to KTV to sing at night, para matuwa naman ako. Inaasahan ito ni Mumumo. Hindi na nag-abalang makipagtalo pa si Yefan sa babae. Dahil isa siyang munting birthday star, pakinggan natin siya. Pagkatapos umalis sa orphanage, sumakay si Yefan sa kotse kasama si Mumumo, at pumunta ang dalawa sa isang chain ng mga high-end na internet cafe ilang kilometro ang layo. Ang hangin ng taglagas ay umihip sa makinis na itim na buhok ng high school girl, magaan na palda, at matingkad na ngiti, na nagpalingon sa maraming tao sa kalye nang makita nila ang eksenang ito. Masayang ibinuka ni Mumumo ang kanyang mga braso, mainit ang araw ngayon, napakaganda ng panahon, Yefan, isasama mo ba ako sa hinaharap? Wishful thinking. Humph. Kuripot. Bata, hawakan mo ng mahigpit. Kung mahulog ka, iiwan kita. Natatawang saway ni Yefan. Sinusubukan kong manamantala sa iba, yun lang, sinasamantala kita ngayon, mas yayakapin ka nitong dilag. Ngumiti si Mumumo at niyakap ang baywang ni Yefan. Gayunpaman, pagkatapos muling imulat ang mga mata ni Mumumo, ang kanyang magagandang mga mata ay nagpakita ng kaunting kitid, at sinimulan niyang haplasan ang tiyan ni Yefan gamit ang kanyang maliliit na kamay. Ang orihinal na intensyon ay kalmutin ang Katie ni Yefan, ngunit hindi niya inaasahan na mahahawakan niya ang ilang malalakas na kalamnan ng tiyan. Pagkatapos ng lahat, si Mumumo ay isang batang babae. It was nothing if she touched a piece of fat, but when she touched so many muscles full of masculine charm, biglang uminit ang mukha niya, at mabilis niyang inalis ang kamay. Tumingin si Yefan sa likod at nagbiro, Hipyuan, bakit hindi mo hawakan? Hindi ba masarap hawakan? Leo, hooligan. Paano ko mahahawakan? Anong iniisip mo? Mumumo busy sophistry, ang kanyang mukha ay pula. Napaisip ang dalaga, hindi nakakapagtakang nakabike ang lalaking ito, at hindi naman siya mukhang pagod, kaya napakalakas niya. Habang pinag-iisipan niya ito, mas malinaw ang larawan ng 8-pack abs sa kanyang isipan, ang puso ni Mumumo ay parang USA, at hindi niya maalis ang mga iniisip na ito. At sa paglipas ng panahon, dahil sa ehersisyo, tumaas din ang temperatura sa katawan ni Yefan, na naglalabas ng mas maraming male hormones. Naamoy ni Mumumo ang katawan ni Yefan, at walang kamalay-malay na inilagay ito, ipinatong ang kanyang ulo sa likod ni Yefan, nagkukunwaring nagtipid, ngunit gusto niya itong maamoy ng mas malinaw. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ang temperatura ng katawan ng lalaki, naaamoy ang amoy sa kanyang katawan, at iniisip ang mga maliliit na bagay na nangyari mula nang magkakilala ang dalawa, si Mumumo ay nakaramdam ng labis na kasiyahan, tulad ng pag-alagala sa isang mainit na karagatan. Biglang nalaman ni Yefan na ang babae sa likod niya ay tahimik, at nakaramdam ng pagkalito, ngunit nang maramdaman niya na ang malambot na mukha ni Mumumo ay nakadikit sa kanyang likod, ang puso ni Yefan ay nagkaroon din ng ibang ripple. Walang umimik sa dalawa hanggang sa makarating sila sa pintuan ng internet cafe. Nilock ni Yefan ang sasakyan, habang huminga ng malalim si Mumumo bago bumalik sa normal niyang kutis. Okay ka lang ba? Tanong ni Yefan na may masamang ngiti. Ako? Anong problema ko? Syempre ayos lang ako. Ang mga mata ni Mumumo ay umiiwas. Pagkatapos ay pumasok na tayo, sabi ni Yefan. Hindi mo kailangan ng utos mo. Ibinaba ni Mumumo ang kanyang ulo at tumakbo papunta sa napakagandang internet cafe. Ang ganitong uri ng internet cafe sa downtown area ay nagkakahalaga ng 6 hanggang 8 yuan bawat oras.
Hindi kailanman pupunta si Yefan dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay 2 beses sa presyo ng isang ordinaryong internet cafe. Pagkatapos magparehistro sa bar, sinundan ni Yefan si Mumumo sa kaibuturan ng internet cafe. Mumo, dito at dito. Kinuha namin ang kahon. Kumaway kay Mumumo ang isang simpleng babae na nakaistilong damit. Masayang pumunta si Mumumo at nagpakilala, Zixu, siya ang aking tutor na si Yefan, siya ang aking matalik na kaibigan, si Shu Zixu. Naisip ni Yefan na titipunin niya ang mga tao ayon sa pagkakatulad at hahatiin sila sa mga grupo. Ang pinakamatalik na kaibigan ni Mumo ay masiglagayan niya, at sila ay lumapit at binati sila ng palakaibigan. Ang mga mata ni Shu Zixu ay kumikinang, wow, Mumo, bakit sa tingin ko kayo ni Yefan ay magkatugma, anong klaseng mga guro at estudyante kayo, magkakasundo kayo. 0173. Nakikipag-date. Kung karaniwang naririnig ito ni Mumumo, ituturing na lang niya itong biro, ngunit dahil sa lahat ng nangyari sa daan, at sa mga iniisip na pumasok sa isip niya, napakasensitibo niya ngayon. Shu Zixu. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ayokong makipag-date sa kanya. Nag-aapoy sa pagkabalisa ang mukha ni Mumumo. Bakit tuwang-tuwa ka, hindi ba basta-basta lang sasabihin ko? Tinakpan ni Shu Zixu ang kanyang bibig at ngumiti. Nagulat si Yefan sa ganitong paraan ng pagsasalita, at sinabing, mga estudyante na ba kayo sa high school sa napakalaking sukat ngayon? Haha, ano bang problema ng mga high school students, hindi ba sila magkolehiyo sa ikalawang kalahati ng taon? Matamis na ngumiti si Shu Zixu, okay, pasok na tayo, nandito rin si Tang Jiwei at ang iba pa. Nagdala talaga siya ng master. Nagseryoso si Mumumo matapos itong marinig, iyan ba ang profesional na manlalaro na nagturo sa kanya na maglaro ng Dota 2? Oo, Yefan, kaya mo ba? Sesabog ba ito? Tanong ni Shu Zixu sa mahinang boses. Nagtaka sandali si Yefan, sinong profesional na manlalaro? Bakit wala siyang alam? Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Yefan. Ipinaliwanag ni Shu Zixu, si Tang Jiwei ang mayamang pangalawang henerasyon sa aming klase at hinahabol niya si Mumo. Napakahusay niya sa mga laro at may pera sa bahay. Espesyal din siyang nag-organisa ng isang profesional na koponan para maglaro. Noon pa man ay gusto na niyang turuan si Mumo na maglaro, ngunit hinahanap ka ni Mumo para magsanay muli, kaya galit siya sa iyo, inaabangan niya ang araw na ito, at matatalo ka niya bilang isang tutor. Kumpiyansa na sinabi ni Mumumo, huwag kang mag-alala, Yefang nakakamangha. Oo, ang iyong Yefan ay ang pinakamahusay, sabi ni Shu Zixu. Ano ang pamilya ko? Siya at ako ay hindi iisang pamilya. Shu Zixu, kung magsalita ka ulit ng kalokohan, kakagaitan kita. Go to hell, you little bitch. Ang dalawang babae ay nagsasaya at dinala si Yefan sa kahon. Sa magandang kahon, mayroong 8 mga computer, na lahat ay napaka-cool at high-end. Mumo, nandito ka ba? Isang gwapong batang lalaki na may avant-garde na hairstyle, nakasuot ng Fendi jacket at bape shoes, mabilis na tumayo at medyo masigasig. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Mumumo, sinabi lang ang, at binati ang ilan pang mga lalaki at babae. Ginawa ni Yefan ang matematika, kasama ang kanyang sarili, 7 lang ang tao sa silid, maliban kina Mumumo at Shu Zixu, 3 lalaki at isang babae na lang ang natitira. Mumo, siya ang napakalakas na tutor na sinabi mo. Tanong ng isang batang lalaki na nagngangalang Zhang Kaikiang. Ang batang ito ay nobyo ni Shu Zixu, kaya natural na may magandang relasyon siya kay Mumumo. Oo, siya si Yefan, sabi ni Mumumo, masuyong hinawakan ang braso ni Yefan. Bumagsak ang eksenang ito sa mata ng batang lalaki na nakasuot ng sikat na brand na unang bumati sa kanya, at agad na pinagmasdan ang kanyang mga mata. Hoy, layuan mo si Mumo. Kumunot ang noo ng bata. Bumalik si Mumumo at sinabing, Tang Jiwei, maging magalang kay Yefan. Kung gagawin mo ulit ito, umalis ka kaagad. Mumo, ang ganitong uri ng tao ay mukhang isang haltak sa lipunan, mag-ingat na huwag malinlang. Sabi ni Tang Jiwei na may seryosong mukha. Hindi alam ni Yefan kung matatawa ba siya o maiiyak, bakit bigla siyang naging hatik. Si Shu Zixu sa gilid ay tumawa ng mahina at sinabing, Yefan, huwag kang mag-alala, hinahabol na ni Tang Jiwei si Mumo mula pa noong junior high school, at malapit na siyang magtapos ng high school. Hindi pumayag si Mumo na maging girlfriend niya. Naghihirap din siya. Patawarin mo ako. Oh. Natigilan si Yefan, iniisip na hindi masama ang batang ito, mukhang anak din siya ng isang mayamang pamilya, ngunit labis siyang nalilibyugan. Sayang hindi ko nararamdaman kapag tinitignan ko, kahit hindi ko nararamdaman, walang kwenta kahit gaano pa tayo kakapit dito. Oo, narinig ko kay Mumo na ikaw pa rin ang Dota booster niya, do you dare to play a solo game with me? Mapang-asar na sabi ni Tang Jiwei. Nagtanong pabalik si Yefan, bakit kita lalabanan? Hindi maganda para sa akin na lumaban. I really don't have the guts. Mumo, look, how can a coward like him be worth you? Mayabang na sabi ni Tang Jiwei. Gusto pang tumawa ni Yefan, hoy, anak, may asawa na ako, kaya mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Nang marinig ito ng lahat sa kahon, lahat sila ay tumingin kay Yefan nang may pagtataka.
Nagulat din si Mumumu at nagtanong, ikaw, may asawa ka na? Tumango si Yefan, oo, kakasal lang ako ilang araw na ang nakakaraan. Sino ang asawa mo? Bakit hindi ko ito narinig? Ang mga mata ni Mumumu ay labis na kinakabahan. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pakiramdam na hindi magandang makipag-usap sa napakaraming hindi pamilyar na tao, kaya't sinabi niya, hindi maginhawang makipag-usap sa ngayon. Baliw, at asawang hindi maginhawang kausap. Adik ka ba sa pagmamayabang? Kung wala kang sasakyan, walang bahay, at walang pera, sinong papakasalan ka? Inilibot ni Mumumu ang kanyang mga mata. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung sino ang nakahawak sa bewang niya kanina, namumula ang mukha niya at ang bilis ng tibok ng puso niya, pero natural na hindi niya ito sasabihin. Giggle. Mumo, ang turo mo ay talagang kawili-wili, kahit ang asawa mo ay makakabawi. Pero bago magmayabang, kailangan mong buuin ang iyong kasinungalingan bago ito pumutok. Si Shu Zixu at ang iba ay natural na hindi naniniwala dito. Si Yefan ay walang magawa at tamad na magpaliwanag. Kung hindi ka naniniwala, huwag maniwala. Hinawakan ni Mumumo ang braso ni Yefan at sinabing, mayroon kang maliit na gulugod, okay. Isinisigaw ko ang mga salita para sa iyo. Mabilis mong binugbog ang batang ito upang hindi siya makilala ng kanyang mga magulang, upang hindi na niya ako guluhin sa hinaharap. Nanlumos si Yefan, hindi mo ako thug, naglalaro ako para kumita. Ikaw, bakit ang kuripot mo? Birthday ko ngayon, kaya hindi ka masyadong magbigay ng regalo sa kaarawan. Nag-aalalang sabi ni Mumumo. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, makatuwirang sabihin iyon, kaya tumango siya at sinabing, okay, pagkatapos ay maglalaro ako ng isang round, hindi na. Ngumisi si Tang Jiwei, hintayin mo lang ang iyong mga salita, kung matalo ka, umalis ka kaagad dito, at hindi ka napapayagang makita muli si Mumu sa hinaharap. Tang Jiwei, kahit sinong makita ko ay kalayaan ko, may sakit ka ba? Galit na sabi ni Mumu. Si Tang Jiwei ay hindi nang ahas na barilin si Mumumo, ngunit ang tingin sa mga mata ni Yefan ay naging mas inis. Binuksan ni Yefan ang computer at nagtanong, kung ako ang mananalo, ano ang dapat kong sabihin? Manalo ka. Aalis ako kapag nanalo ka. Si Tang Jiwei ay lubos na nagtitiwala. Yefan pouted, it's none of my business kung pupunta ka o hindi. Kapag natalo ka, makakapagbigay ka ng pera. Hindi naman gaano, 20,000 yuan lang. 20,000. Pumapatay ka ng baboy. Bagamat mayaman si Tang Jiwei, isa pa rin siyang estudyante kung tutuusin. Hindi maliit na halaga para sa kanya ang 20,000. Tapos, 10,000. Natakot din si Yefan na hindi ito makuha ng kabilang partido. Ibinigay lang niya ang lahat ng pera, at gusto lang kumita ng kaunting sukli para gastusin. Kinagat ni Tang Jiwei ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang 20,000 ay 20,000 lamang. Hindi ako matatalo. Nadama niya na dapat siyang kumilos ng kaunti pang lalaki upang si Mumumo ay tumingin sa kanya. Aling bayani ang pipiliin? Tanong ni Yefan. Ano ang pinakamagaling mo? Ako ay, halos pareho. Masyadong casual si Yefan. Ngumuso si Tang Jiwei, kung ganito ang hitsura mo, lahat ay maaaring maglaro, ngunit wala sa kanila ang magaling, pagkatapos ay susundin natin ang pinaka-conventional, Shadow Demon Midlaner solo, walang anting-anting, walang jungler, kung sino ang makakuha ng isang dugo ay mananalo. Hindi. Nang hindi naghihintay na magsalita si Yefan, sumigaw muna si Mumumo, umaasa ka sa dalawang natatanging kakayahan ng Shadow Demon at Blackbird para maka-score ng 6,000 puntos. Nagdaraya ka kapag naglalaro ka ng Shadow Demon. Kung ganoon, ano ang gagamitin ko? Tanong ni Tang Jiwei. Sinabi ni Yefan, basta Shadow Demon, wala akong pakialam. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Mumumo, mag-ingat ka, okay lang ang kanyang anino na demonyo. Ngumiti si Yefan sa kanya at hindi nagsalita. Sa kabilang banda, si Tang Jiwei, na nasa kabaligtaran, ay may mataas na ekspresyon sa kanyang mukha, at nagsimula na niyang isipin kung paano niya inaabuso si Yefan. Hindi nagtagal, ang dalawa ay pumasok sa laro, bawat isa ay kinokontrol ang kanilang sariling mabangis na anino ng demonyo, at nagsimula ng isang tunggalian sa magkabilang panig ng ilog. Kabanata 0174 ang master ay nasa folk. 0174. Sa simula ng labanan, tila medyo kalmado. Ang dalawa ay naglaro ng maliliit na sundalo ayon sa pagkakabanggit, at walang kaguluhan. Gayunpaman, ang husay ni Yefan sa paglalagay ay tila mas matatag kaysa kay Tang Jiwei, at kumita siya ng mas maraming pera. Nagulat ito kay Mumumo at sa iba pa. Mukhang may kumpiyansa talaga si Yefan na piliin ang Shadow Demon. Masungit na sinabi ni Tang Jiwei, ang mga pangunahing kasanayan ay mahusay, hindi ko alam kung paano ang iyong pagpoposisyon at antas ng presyon ng anino. Walang sinabi si Yefan, at nagpatuloy sa pamamahala ng kanyang pera. Biglang, sinamantala ni Tang Jiwei ang pagkakataon at nagpadala ng 2 anino na panggigipit kay Yefan, si Yefan ay biglang dumudugo. Mag-ingat si Yefan. Bulong ni Mumumo sa tabi niya. Si Tang Jiwei ay napakasigla. Lumapit siya para patayin si Yefan. 2 hit na lang ang kailangan niya at patay na si Yefan.
Ngunit sa sandaling ito, mabilis na inikot ni Ye Fan ang kanyang ulo at binasag ang mga anino ng 2 beses patungo sa Tang Jiwei. Gayunpaman, nang hinahabol ni Tang Jiwei si Ye Fan, siya ay na-knockout ng isang maliit na sundalo, kaya ang 2 tama na ito ay nagkataon na pumatay sa kanya. Nakita ni Tang Jiwei na kaya niyang patayin si Ye Fan sa maikling panahon, ngunit namatay muna siya sa ilog, at biglang naging asul ang buong mukha niya. Wow! Ang gwapo niya! Ye Fan, kinalkalo mo ang dami ng dugo niya, sinadya mo bang hindi lumaban sa simula? Tanong ni Zhang Kaikiang. Tumanggo si Ye Fan at sinabing, ang bayaning ito ay tungkol sa paglabas sa isang iglap. Mamatay ka man o mamatay ako. Tuwang-tuwa si Mumumo, halos hindi tumalon, itinuro si Tang Jiwei at sinabing, halika, talo ka, ibigay mo ang pera. Galit na ginamit ni Tang Jiwei ang kanyang mobile phone para ilipat ang pera kay Ye Fan ng harapan, ngunit halatang hindi siya kumbinsido. Malas lang ako, ang normal na pag-atake ay hindi gumawa ng pinakamataas na pinsala, sabi ni Tang Jiwei. Hindi nagabalang makipagtalo si Ye Fan, kumita siya ng 20,000 yuan mula sa board game, at ang pera ay unti-unting gumaganda. Iyon din ang tagumpay ni Ye Fan, tingnan natin kung maglakas loob kang ipagmalaki ang iyong sarili sa harap ko sa hinaharap. Si Mumumo ay nasa mabuting kalooban. Kinagat ni Tang Jiwei ang kanyang mga ngipin, itinuro ang isang binata na nagngangalang Yang Changxi na nagdala sa kanya sa tabi niya, at sinabi, hindi sapat ang aking antas, ngunit ang aking Panginoon ay tiyak na sapat na, Ye Fan, kung mayroon kang kakayahan, makipaglaro muli sa aking Panginoon. Noong una, nakaupo lang siya at nilalaro ang sarili, at parang hindi siya interesadong panoorin sina Ye Fan at Tang Jiwei na naglalaro. Nang marinig ang mga salita ni Tang Jiwei, itinaas ni Yang Changxi ang kanyang ulo at casual na nagtanong, natalo ka ba? Nahihiyang sinabi ni Tang Jiwei, guro, mukhang kailangan mong kumilos. Hindi ko sinasadyang napalampas. Oh, gagawin ko lahat ng gusto ko. Kalmado si Yang Changxi, halatang hindi pinapansin si Ye Fan. Hoy! Tang Jiwei, napakawalan mo, si Yang Changxi ay isang profesional na manlalaro, ang Diyos ng 8,000 puntos sa hagdan, makatarungan bang hayaan siyang talunin si Ye Fan? Mumo, alam mo rin na ang aking master ay may 8,000 puntos. Kung gusto mong magsanay ng laro, dapat mo ring tanungin ang aking Panginoon, ano si Ye Fan? Desidido si Tang Jiwei na itaboy si Ye Fan. Ye Fan, kung ito ay isang lalaki, maglaro ng isa pang round, sabi ni Tang Jiwei. Lalaki ba ako, kailangan mo bang sabihin sa akin? Isang laro lang daw. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang mga paa at nagplanong gumawa ng iba pang bagay online. Tama, hindi kami naniniwala sa sinasabi namin, hindi na kami maglalaro. Hiniling ni Ma'am Umo na hindi lumaban si Ye Fan. Ngunit nagngangalit si Tang Jiwei at sinabing, ako. Tataya ng 15,000 pa. Sasama ka. Narinig ito ni Ye Fan at nagtatakang nagtanong, bakit 15,000, hindi ba ngayon lang 20,000? Ito ay 15,000. Namula si Tang Jiwei, isa rin itong walang magawang galaw, kung hindi ay hindi niya ito sasabihin ng nakakahiya. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at sinabing, 5,000. Okay, deal. Nababaliw na si Mumumo at sinampal si Ye Fan, ikaw na sakam na magnanakaw. Binabalik mo ang iyong salita para sa 15,000. Hindi sinabi mo bang hindi? Ito ay hindi isang malaking bagay. Ang mga tao ay kailangang mawala kahit ang kanilang mga damit na panloob. Ang espiritong ito ay napakahalaga, natatawa si Ye Fan. Si Ye Fan ay muling pumasok sa laro, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay pinalitan ni Yang Changxi, isang nangungunang profesional na manlalaro. Ang mga patakaran ay katulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay ginagamit ko ang Templar Assassin. Sabi ni Tang Jiwei. Sinabi ko Ahuey, ito ay masyadong malupit, ang simbahan ni Yang Changxi ay ang nangungunang 3 sa bansa. Sabi ni Zhang Kaikiang. Umiwas din si Tang Jiwei, hindi ba't sinasabi ni Ye Fan na pare-pareho ang bawat bayani? Walang imik ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan mismo ay walang sinabi, kaya natural na wala silang masabi. Nang magsimula ang labanan, nagsimulang magkita sina Ye Fan at Yang Changxi. Gayunpaman, magkaiba ang nilalaro ng dalawa. Natuto si Ye Fan ng kasanayan sa tirador, na puro nakakasakit, habang natutunan ni Yang Changxi ang kasanayan sa reproction upang mailigtas ang kanyang buhay at kumita ng pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kamangha-mangha ang control position ni Ye Fan. Sa tuwing tatayo si Yang Changxi, tinatamaan siya ng reproction ni Ye Fan. Matapos ang higit sa 10 magkakasunod na beses, mahinahong tumugon si Yang Changxi sa simula, at nakasimangot, at ang buong tao ay tensyonado, tila ang pressure ay partikular na mabigat. Paano ito posible? Talagang pinigilan niya si Yang Changxi. Masyadong magandang gumalaw, paano ko ito makukuha sa bawat oras, hindi kumita ng ganito si Yang Changxi. Si Mumumo ay nasa pagtingin sa lahat ng ito mula sa likuran, ang kanyang magagandang mata ay puno ng kinang. Alam niya na si Ye Fan ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na kahit isang profesional na Diyos ay masusupo. Kung alam niya, irerekomenda niya ang lalaking ito na maglaro ng mga profesional na laro. Natalo ako. Biglang huminto sa laro si Yang Changxi at umamin ng pagkatalo.
Kung ganito ang laban, papatayin din siya, at hindi na kailangan pang lumaban. Ang mukha ni Tang Jiwei ay mapula, ang kanyang buong katawan ay nahihilo, at siya ay naupo sa upuan ng walang gana. Hindi siya pinabayaan ni Ye Fan. Pagkatapos kunin ang taya, masaya niyang tiningnan ang 35,000 na dagdag sa kanyang account at naramdaman niyang sulit na pumunta sa birthday party ngayon. Guro, bakit hindi ka pumunta para sa isang karera? Lumapit si Yang Changxi kay Ye Fan sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay higit na magalang kaysa dati, siya ay napaka-curious, hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang makapangyarihang tao bago. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, gusto ko lang magsaya, masyadong mahirap maglaro ng karera. Ito ang master sa folk, Mumu, ngayon naniniwala na ako, ang edukasyon ng iyong pamilya Ye ay talagang mahusay, sabi ni Shu Zixio. Maliwanag ang mukha ni Mumumo, at maganda ang kanyang kalooban. Dati, susugod sana siya para yakapin si Ye Fan at hahalikan, pero ngayon, medyo reserved na siya. Hihi, maglaro tayo saglit, at pagkatapos ay pumunta sa KTV. Kukunin ko ang lahat ng pagkain, inumin at libangan ngayong gabi. Naglaro ang lahat sa internet cafe hanggang sa magdilim na, at lumipat sila sa malapit na high-end na KTV na bagong gawa. Umalis si Yang Changxi pagkatapos ng laban, ngunit ayaw pa ring sumuko ni Tang Jiwei. Kahit nawalan siya ng isang tao, pinilit niyang ipagdiwang ang kaarawan ni Mumumo. Sa gabi, ang ilan pang mga kaklase at kaibigan ni Mumumo ay dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ng babae ng magkasama, ngunit walang masyadong tao. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, tila ang babaeng ito ay talagang hindi mahilig makipagkaibigan, kung hindi, sa kanyang hitsura at background ng pamilya, mapupuno niya ang buong malaking kahon. Nang magsimula siyang mag-order ng mga kanta sa kahon, si Tang Jiwei ay may mataas na tingin, at naramdaman niyang dumating na ang pagkakataon. Hinawakan ni Tang Jiwei ang mikropono, tumayo sa gitna ng kahon, same time na tinitigan ang batang babae, at sinabing, Mumu, alam kong marami akong nagawa para mapahiya ka, ngunit sana ay mapakinggan mo akong kumanta ng isang kanta ngayong gabi, talagang mararamdaman mo ang aking sinseridad. Kabanata 0175 Anghel 0175. Haha, talagang nahihirapan si Tang Jiwei, kakanta ba ito ng love song para sa pag-ibig? Nagtawanan lahat sina Shu Zixio, Zhang Kaikiang at isang grupo ng mga estudyante. Naisip ni Mumumu na ito ay masyadong kasuklam-suklam, hindi ka pumunta dito. Ayokong makinig. Ngunit hindi ito pinansin ni Tang Jiwei, malakas niyang sinabi, Mumu, ang inihanda ko para sa iyo ay yung country singer Ed Sheeran, thinking out loud, ang kantang ito ang pinakamagandang kanta ng taon sa Grammy Awards noong nakaraang taon. Is about the love between couples forever, parang nagkita sila sa unang araw, forever romantic, forever in love. Gusto kong gamitin ang kantang ito para maintindihan mo kung gaano ako kaseryoso sa pagmamahal mo. Sa pakikinig kay Tang Jiwei na nagpapahayag ng kahulugan ng panliligaw ng direkta, sina Shu Zixio at Zhang Kaikiang na naruroon ay nagsimulang pumalakpak at pumalakpak upang panuurin ang palabas. Halika, Boss Tang. Sinusuportahan ka namin. Tang Jiwei, ang dahilan kung bakit ka nag-hire ng foreign language tutor mula pa noong bata ka ay para kantahin ang English love song na ito kay Mumo. Humajijek si Shu Zixio. Sinabi ni Zhang Kaikiang, kung kaya mo itong kantahin, mabibitin ka. Ay nalalayan ka ng kaibigan ko. Namula ang mukha ni Mumumo, at siya ay galit at inis. Hindi niya gusto si Tang Jiwei. Sa kanyang mga mata, si Tang Jiwei ay maaaring maging mga kakumpetensya, mga kalaro, ngunit tiyak na hindi mga kasintahan, pati na ang mga magiging lalaki. Ngunit si Tang Jiwei ay nananatili sa kanya tulad ng balat ng baka na candy mula pa noong junior high school, at tumanggi siyang talikuran ang kanyang hangarin kahit ano pa ang hitsura niya. Gayunpaman, magkakilala na ang dalawa mula pagkabata. Kung ang pagtanggi ay masyadong malamig, at maaaring hindi sila maging magkaibigan, ito ay hindi masyadong maganda. Kaya laging sumasakit ang ulo ni Mumumo, pinapanood ang mas marahas na panliligaw ni Tang Jiwei, na walang magawa. Walang kamalay-malay na gustong tulungan ni Mumumo si Ye Fan, ngunit sa isang sulyap, nalaman niyang nakaupo si Ye Fan sa sofa, may hawak na cantaloupe sa isang kamay at isang lata ng herbal tea sa kabilang kamay, masayang kumakain, ganap na hindi pinapansin ang sitwasyon sa pinangyarihan. Patay Ye Fan. Ano ang makakain? Pumunta at kumanta ng isang maligayang kaarawan sa akin, huwag kumain. Tumakbo si Mumumo at hinawakan ang kamay ni Ye Fan. Ngunit mukhang payag si Ye Fan, ikaw babae, hindi pa ako kumakain ng hapunan, kaya hindi mo ako papayagang kumain ng prutas para magutom ako. Hindi ba kakantahin ka ng batang iyon ng mga love song? Wala kang mawawalang karne kung pakikinggan mo ito. Ayokong pakinggan. Bakit hindi ka makinig? Kumakanta pa rin sila ng mga kanta sa Ingles, sapat na ang kanilang pagsisikap, ang sarap pakinggan kung paano siya kumanta, pag-ungol ni Ye Fan. Galit na nagngangalit si Mumumo, ibinaba ang kanyang ulo at nagtanong sa tainga ni Ye Fan, gusto mo lang akong habulin ng ibang mga lalaki. Inikot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, hindi ako ang magdedesisyon kung sino ang hinahabol mo, ikaw hindi ko ito asawa, labis akong nagmamalasakit sa iyo. Ikaw, ang bastos mo. Ngumisi si Mumumo, tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang upuan, hindi pinansin ang lalaki.
Napangiti si Tang Jiwei, Mumo, hinayaan mo siyang kumanta, nangangahas ba siya? Game booster lang siya, kahit na maganda ang laro, ang pagkanta ay isang bagay na nangangailangan ng artistikong talento. Huwag mag-alala, maghintay. Pagkatapos kong kantahin ang kantang ito, kakantahin ulit kita ng happy birthday. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Kung gusto mong kumanta, bilasan mo. Huwag mong sakupin ang trigo. Galit na sabi ni Mumumo. Huminga ng malalim si Tang Jiwei nang may kumpiyansa, at tila nagbubunga ng kanyang emosyon, at pagkatapos ay nagsimula na ang saliw. Kapag ang iyong mga binti ay hindi gumana tulad ng kanila na dati. Ang matatas na pag-awit ni Tang Jiwei sa Ingles ay nagpasaya sa lahat. Tulad ng inaasahan sa munting Ingles na prinsipe na kumuha ng isang dayuhang guro mula noong siya ay bata pa, siya ay talagang kumanta ng mga kanta sa Ingles. Maraming English na kanta ang maaaring kantahin, at ang susi ay ang marunong kumanta ng may magandang pitch. Ito ay kamangha-manghang. Lahat ng naruroon ay medyo inggit, tutal para sa mga high school students, kahit na marunong silang kumanta ng mga English na kanta, kahit na napakalakas, talagang mamumukod tangi sila sa KTV. Lalong namula ang mukha ni Tang Jiwei. Nang marinig ang papuri ng lahat, tumingin siya ng diretso kay Mumumo. Napakalakas niyang kumanta at sumigaw ng malakas na para bang gusto niyang sabihin ang lahat ng nararamdaman niya sa puso. Kailangan kong sabihin na talagang mahusay kumanta si Tang Jiwei. Hindi ito inamin ni Mumumo sa kanyang bibig, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ang taong ito ay talagang naglagay ng maraming pagsisikap sa pagsasanay ng kanta. Sayang naman yung taong kumakanta ng ganitong love song. Gaano man kaganda ang kanta, mahirap para kay Mumumo na maging interesado. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Mumumo na tumingin kay Yefan. Akala ko ay kumakain pa si Yefan, ngunit sa sandaling ito, si Yefan ay nakatitig sa screen ng TV, natulala. Sa screen, naroon ang MV ng kantang ito, kasama ang isang lalaki at isang babae na sumasayaw ng magaan at matamis na padedu, puno ng kaligayahan. Nagtaka si Mumumo, bakit mahilig sumayaw ang lalaking ito? Bakit parang invested ka? Sa mga mata ni Yefan, ang hindi mabilang na mga pag-iisip ay tila nag-flash, na naaalala ang maraming mga eksena na hindi niya malilimutan. Unti-unting lumitaw ang mapait na ngiti sa gilid ng bibig ni Yefan, at bamulong siya sa sarili, Anghel, na-miss kita. Gayunpaman, walang nakarinig sa sinasabi ni Yefan. Nang matapos ni Tang Jiwei ang pag-awit ng isang kanta, ang lahat sa kahon ay nagsimulang magpalakpakan ng masigasig, na nagyaya para sa Tang Jiwei na dumating muli. Sinabi ni Tang Jiwei kay Mumumo na may mapagmahal na ekspresyon, Mumo, hayaan mong kantahan kita ng birthday song. Bakit gusto mong kantahin mo ito? Kantahan mo lang ito ng sabay, sabi ni Mumumo. Medyo nababalisa si Tang Jiwei, hindi ka ba nakaramdam ng kaunting kilig nang kinanta ko ang kantang ito para sa iyo? Mahigit 3 buwan na akong nagsasanay para sa araw na ito. Haha, Boss Tang, nag-practice ka na. Ang tagal na. Ang hirap mo talaga, ngumiti si Shu Zixio. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Yefan mula sa kanyang upuan, naglakad sa harap ni Tang Jiwei, iniunat ang kanyang kamay, ibigay mo sa akin ang mikropono. Sumimangot si Tang Jiwei, bakit mo ito ibibigay? Kakantahin ko ang birthday song. Napabuntong hininga si Yefan. Hindi ako kumakanta ng kantang kaarawan, kakantahin ko ang kantang kinanta mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang kahon, lahat ay tumingin kay Yefan na may pagtataka sa mga mata, at si Mumumo ay medyo nagulat. Saglit na natigilan si Tang Jiwei, pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, sino ang gusto mong makipagkumpetensya sa akin at magaling kumanta? Ikaw lang, hindi ka ba marunong mag-Ingles? Ibigay mo sa akin ang mikropono. Si Yefan ay masyadong tamad na magsabi ng anuman, at ang kanyang tono ay naging medyo seryoso. Ano para sa'yo? Marunong ka bang kumanta? Ngumisi si Tang Jiwei. Nagalit si Mumumo, Tang Jiwei. Kung gusto ni Yefan na kumanta, maaari mo itong ibigay sa kanya, bakit ka nakaharang? Lalo na nagalit si Tang Jiwei nang siya. Narinig niya na si Mumumo ay sobrang protection kay Yefan. Damo, kung bibigyan kita, ibibigay ko. Gusto kong marinig, anong klaseng ghost song ang kaya mong kantahin, at kapag naging noise pollution, lumabas ka. Ngumisi si Tang Jiwei at ibinato ang mikropono kay Yefan. Kinuha ni Yefan ang mikropono, lumakad sa gilid, muling nag-order ng kantang, Thinking Out Loud, at pagkatapos ay nakinig sa saliw sa medyo mahinang mod. Mumo, marunong ba talagang kumanta si Yefan? Makikipagkumpetensya ba siya kay Tang Jiwei para sa iyo? Tanong ni Shu Zixio. What nonsense? How is it possible, parang siya mismo ang gustong kumanta? Itinanggi ito ni Mumumo, ngunit may bakas ng kagalakan sa kanyang puso, at tumingin siya sa lalaki ng may pag-asa. Sa wakas, kinuha ni Yefan ang mikropono at nagsimulang kumanta. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.